Good evening po sa inyong lahat. Good evening po, Father. Kagaya po ng aking nasabi kanina, ngayon po ay ipinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Isidro Labrador. Siya po ang patron ng mga magsasaka. Parang kakaiba ho yung pagpapa-describe sa kanya. Kasi kadalasan pag yung santo nagpipiesta, isang pari, isang obispo, isang doktor ng simbahan, isang martir. Ngayon, ang pagpapa-describe sa kanya o pagpapaliwanag sa kanya, San Isidro, magsasaka. At alam ho natin, lalo na tayong mga Pilipino, inay ko po talaga hong bahagi na talaga ng ating katawan yata ang kanin. Kaya napakahalaga ho ng kanin. No? Kaya ho tayo ay nagpapasalamat sa mga magsisipag na magsasaka ho. At kung meron man pong isa sa mga nagdurusa dahil sa matinding init na ito, ang mga magsasaka natin. Pero meron ho akong hindi makakalimutang karanasan. Nung kami ho ay namimigay ng ayuda nung pandemya, hindi po dito sa Maynila, kami nagpupunta sa probinsya. At tayo ay nagdadala rin doon as far as Isabela, Pangasinan, Kabanatuan, pero magtataka tayo at parang napakakabalintunaan. Ang nakapila para tumanggap ng ayuda ay ang mga magsasaka. Pero kung tutuusin, meron silang dapat makain. Pero ganun pa man, hindi sapat. Hindi sapat. Pero kung meron tayong dapat matutunan sa mga magsasaka, ito yung kanilang pananampalataya. Na sila ay laging naniniwala, isang araw, darating din ang tag-ani. At sila ay may makukuha. Si San Isidro, ipinanganak po siya sa mahirap na pamilya. At siya ay namasukan. At dahil sa kasipagan ni San Isidro, mga bata, makinig kayo, dahil sa kasipagan ni San Isidro, yung amo niya, napakabait sa kanya. Si San Isidro ay kilala bilang isang relihiyosong tao. Kaya dahil sa kasipagan niya, bilang ganti ng kanyang amo, pinayagan siyang magsimba araw-araw. Pwede siyang makapagsimba. Kaya nakakahanga ho, dito sa atin, once a day lang ang misa. Sa ibang simbahan, meron pa sa umaga. Ako humahanga talaga doon sa mga bago pumasok, nagsisimba muna. At doon sa mga bago umuwi, pagkatapos magtrabaho, ay nagsisimba muna. Huwag nating kalilimutan, para kay San Isidro, hindi lang bigas, hindi lang kanin ang bubuhay sa kanya, ang Diyos pa rin. Kaya nga, ito ang dasal din ni Kristo sa ating ebanghelyo ngayon. Ito ang dasal niya para sa kanyang mga alagad. Yung gospel natin ngayon ay isang panalangin ni Kristo. At kanino niya ipinagdasal ang kanyang sino ang kanyang pinagdasal? Ang kanyang mga alagad, na sana kagaya natin, itong mga maiiwan ko ay huwag humiwalay sa iyo. Ano ang paalala sa atin ng Panginoon? Ano ang paalala ni San Isidro? Huwag mong gawing balakid ang ginagawa mo, ang karir mo, ang propesyon mo, ang trabaho mo. Huwag mong gawing balakid sa pagmamahal mo sa Diyos, sa paglilingkod mo sa Diyos. Huwag niyong gagawing istorbo. Huwag niyong gagawing dahilan ang inyong propesyon, ang inyong trabaho, ang iyong karir, ang iyong talento, para ikaw ay mawala na kay Kristo. Para ikaw ay lumayo na sa simbahan. Kaya ito ang baunin natin sa araw na ito. Ang dasal ni Kristo na sana, pag ako ay nawala na sa kanila, manatili sila sa iyo. Sa pagkapatuloy ng ating misa, mga kapatid, ito araw-araw ang ipagdasal natin sa Diyos, lalo na kayo habang bata pa lang, na sana anumang biyaya tulad ng trabaho, kasikatan, karir, talento, posisyon, ang dumating sa buhay mo, huwag mawawala ang Diyos sa eksena.
Huwag mawawala ang Diyos sa mga iniisip at lalo na sa inuuna mo. Patunay ang buhay ni San Isidro na pwedeng-pwede tayong mabuhay ng nagtatrabaho at nagdadasal. Prayer and work. Amen.